So, yeah. Good evening, no, 9:01, Thursday, October 9, 2025. So, the ghost month is over. Kailan mo nagsimula yan? Ito ata, mga ganyan. Tapos, natapos siya ng 21. So, holiday sa China. No? Kaka-resume lang ng simula 1, holiday sa China. Kaka-resume lang today ng market nila sa China. Uh, Yesterday, Mid-Autumn Festival. So, mahaba-haba yun. Si China kasi malaking market, stock market ng China. So, yan. So, 9, October is for October. Sa crypto market, ito, crypto, Bitcoin, mas malinis-linis. Ito yung, ito yung September, no? August 30, 31, tapos pumasok yung September, up and down. Parang flat lang, no? Yung ending ng September. Tapos yung pumasok ng October, papasok pa lang pala yung October. Nag-start ko siya mag-rally. Tapos nag-record si Bitcoin ng new all-time high, no? 125. So pag ganito kasi, so bullish na talaga yung bias kay Bitcoin. Nagka-volume naman yun. So meron kasi itong malaking channel. Yan. So, ayan. So, itong uptrend channel ni Bitcoin, healthy siya kasi may correction. Ito yung dati niyang cycle. Ito yung dating cycle, bull market cycle. Tapos may sideways. Tapos may purge. No? May purge. Sa loob ng purge, no? Nag-break below eh. Puro bear market na yan. Sa loob ng bear market, may purge pa ulit. No? Talaga ito yung string, no? Ito nangyari to, um, yung market sentiment na to. Yan, yung kahabaan na yan. Yung simula nung lalaglag to itong pulit, dire-diretso itong pula. Kababa. Ang daming nagko-comment tungkol sa crypto, sa Bitcoin. No? It's going to zero. Yun na yung market sentiment, no? For the Bitcoin. Magiging zero. So yun. Uh, yun. So, ito papakita ko sa inyo yung during that time, no? Yung time yung 16,000 in Bitcoin. Yan, hindi ako during that time. Kasi yung anticipation ko, galing kasi yan dito, 15,000. Itetest na to, ano to, parang flip zone yan eh. Tapos, magkakaroon ng higher low. Tapos breakout. So, yan yung anticipation ko yan. Nung panahon na yan, yan. Babaksak. Itetest niya to. Yan. Ito yan. Ito yan. Itetest niya yan. Tinest naman niya. Babalik. Pero ito, ang ginawa niya, hindi naman mas malalim. Sideways lang. Eh. Ang anticipation ko ano eh, parang flag, bullish flag. Tapos may purge, no? Mayroong liquidity grab, no? Berta. Dito hindi, nag-sideway lang talaga siya. Yung totoong ginawa. Pero tinest niya yun. Tapos breakout. No? Yun, breakout. So, ginawa ni Bitcoin yun, no? Yung panahon na yan.
Tapos ako lang yung naniniwala na mangyayari yun. No? Sobrang sama ng sentiment. Talagang karamihan ng guro. So, meron din naman iba no, na optimistic din. Pero yung majority, so hindi lang ako, meron din ibang nasa crypto market na optimistic din yung view. Pero majority talaga. Pag tinignan mo yung social media, sa Facebook, sa Twitter, pati yung mga content creator na guro, puro pessimistic na, no, puro papuntang zero daw. So, ganun talaga yung market. Kapag yung maingay na maingay is very bad. Very bearish. Lahat ng naririnig mo is hindi maganda. Yun yung ginagawa ng market maker. Kailangan maging ganun yung sentiment. Ganun din pag opposite pag dito. Dito yung ano eh, axis. Ang talang talaga ang pero yun pala yun. Tapos na yung second high niya. Double top. Yun yung mga good morning manager. So, yun. Yung time na yun, mostly lahat, no? Meron ng mga nag-resign sa trabaho na talagang profession tapos pupunta ng taxi. Tapos maghanap ng manager, mag-scholar. Bibitawan mo yung trabaho mo para mag-scholar ka ano, sa manager. Kasi ang target nun, magiging piece ko yung SLP nun. SLP, 50. Magiging $1. Yun. Ayan yun. Tapos na. Ang pwedeng mabuhay. Mabubuhay kayo ito. Pag season na. Pero ito yun. Nag-slowly ng feeling. Yan parang market structure ko yung Olom. Annual day. Ito pa ba? So yan. Meron talagang ganun eh na mangyayari na sobrang ganda nung naririnig na sa balita sa mainstream media, sa social media. Isa lang yung tono nila. No? Pag nasa tuktok na yung market, yung tono nila, lahat maganda, lahat bullish, lahat positive. So isang sign yun na nasa tuktok na, topic na. Pag naman sobrang ingay na pangit, no? Pessimistic, wala nang magandang naririnig. Majority talaga. Yun lang yung maririnig mo, no? Pangit na sa PSE ngayon, no? Yun. Ang dahil sa close project, sobrang daming nakikisaw-saw. Pati yung market daw na-apektuhan. So, it's a time. Ito, si RSM. No? Si RSM is the head of PSE, no? Philippine Stock Exchange. Si Ramon Monzon. Ayan, meron yan. Tinatanda ko yan eh. Pag lumabas yan sa TV, lumabas sa social media, lumabas sa market rate, magbibigay yan ng ano, bias niya. Yan, diba? 29, RSM bullish. October 23, RSM bullish ulit. Sunod doon, no, tignan mo, bullish yung sinabi niya sa balita, no, sa interview. Yan, ito to. Tapos, mga pero dumurog ulit. So, ito kasi ito, shift optimistic lang naman. Humirit pa ulit, no? Hindi ko na nga siya nagsabi ng December 19. Yung 2024 niya yan, nangyari overall bullish yung bias niya ng PTS. Pagdating dito, Monday, tumawsaw yan. May grand stock order. Monday yan. October 6 na. So, ayun. Yan lang. Sumabay na ng Monday.
PRSM. May further, may drug stuff further. So yun, ano yun, very sentiment niya. Ah, ano to eh, mainstream media yun. PNC yata. Tapos kahapon, SEC din, no, the head of SEC Philippines, no, wipe out 1.7 trillion pesos in stock in market value. Bearish din, no. Tapos kanina, yung SEC yung 1.7 yung follow nag-apology, no. Wala tayong Yubin. Naka-Facebook pa. Kaya ito naka-Facebook. October 9, 2 hours ago, 6:38. Verified this earlier statement containing the value of public statement being credible industry report. So may nagbulong, no? May nagbulong sa kanya. Ano ay credible daw yung report. Kasi wala naman to sa market kasi si Moso ng number. So may nagbulong, no? Pwede yan, pwede siyang sinadya na ibigyan ng maling informasyon. No? Para dumagdag sa ingay. No? Kasi nagbe-birth up yung PSE. Nagbe-birth. So parang ito, no Monday. Monday, so parang sinabi yan, kulang pa yung liquidation. Ito nalaglag sa ito ng Monday. 178 na. Naka-recover. So parang inano na kulang pa yung liquidation. No? Parang marami pa rin naka-hold. So, kailangan pa natin ng dagdagan ng fuel. No? Para maraming magsitalon na retail. So October 8, naglabas si Lim ng negative o bad sentiment din. Parang pinuwel niya to. Nagdagan niya pa ng gasolina, yung bearishness. Tapos today, sabi niya, report is it was take issues. I didn't regret any confusion or so yun, may natanggap siyang report. Wala yung credit ko. Meaning, merong siraong nagbigay para magkamali siya. So, intentions in the survival important integrity and market. So, fake news. So, sinabi din pala ni President specialist assistant sa investment economics, si Frederick Chua. Magaling yan sa cabinet. As a personal verified with the such much example of your noting that uh, public, publicly available. So, yan, may nag-feed sa kanya ng mali para sumausaw doon. Dagdagan yung gasolina. No? Tapos today, meron akong meron din news today, no? Binuksan ko muna. Ito. Oo nga pala. Si BST kasi, nagsimula nung last time, last meeting. Pilipinas, wala naman naman. Balik ka dyan. Ayan. So, yung BSP may bagong pakulo. Pero silang tinatawag na quiet week. Tama ba yung term? BSP, quiet period pala. Ayan, bago 7 day, calendar days. Before each scheduled meeting monetary. So last time yun eh. Last meeting nila nagsimula yan. So may 7 days na quiet period. No? Quiet week. So walang maglalabas na chismis kung ano yung decision.
bibigay ng hint. No? Kasi dati meron mga hint. Bago pa mag-announce yung monetary board, so meron ng chismis agad, no? Kung magre-rate ka at mag-hold or magtataas ng rate, mag-hike ng rate. Ngayon, ginawa niya yung Romolona, who's the head of the DSP. Nag, ano siya nito, quiet period. No? Nagpatupad siya ng quiet period. So, sinimulan yan last meeting. Tapos kaya ngayon, ang consensus, no, forecast is 5% is flat, dapat flat. So, dahil nga may quiet period, tapos yung galaw ng BDO kanina, pinapanood ko yung BDO, ang laki ng volume. So, ang hirap na hirap na to kanina eh. Yung tinignan mo to ng wana. Today, yan, puro pababa. So, talagang may volume pa yung pagbaba niya. May volume. So, doon pa lang sa galaw ni video na ito na naman, kakaroon ng rate cut. Kasi ang announcement is 2:30 p.m. Dati 3. Kaya sa quiet period, naging 2:30. Yung ilagaan nila. Nalabas nila yung data, pero yung uh, ang tawag doon, press nila, 3 p.m. pa. Pero yung data mauna, 2:30. So yun, nag-rate cut na. Tapos, ang consensus is 5%. Ang consensus kasi, yun yung anticipation. Anticipation. Hindi sila magre-rate cut. Tapos, pagdating nun sa balita, in a surprise move, the BSP on Thursday cut policy rate 25 basis point. Sabi niya, surprise, no, si Business World. Surprise move, which is totoo. Kasi yung forecast, nagbawas sila nag-rate cut sila nawala sa forecast. Hindi nangyari yung consensus. Pagdating din sa isang media, and Newswatch last year, hindi ko alam kung kanino itong Newswatch pero itong business ko, yung mga nasa tycoon din may-ari niya. Dito hindi ko sure kung kaninong tycoon ito. Billionaire yan, kaya yan, kay MVP, Billionaire News, no, ngayon. Business World, alam mo kung kanino. Pero may mga tycoon din may-ari niya. Was delivered widely expected quarter. No? Widely expected. So, expect daw nila. Sabi niyo, yung pinalabas ng Newswatch. No? Paano mo i-expect yung consensus niya 5 no? So, sino nagsasabi sa totoo? Yung isa surprise mo, better expected. So, yun, may manipulation. Today is a fake news day. No? Pati yung kay Lim. No? Teka, yung kay Lim pa. Saan? Ayan, yan. Nag-apologize yan. So, fake news. No? Tapos yung balita rin natin fake news din. Yun yung dahilan ba't ako naggawa ng video nyo. Pero betray mo na, no? Mabilis lang. Oh, positive na ulit. So ito kasi, I'm expecting Bitcoin to have a rally. Ito may patutol ito. To have a rally na ganito. Ayan. Parabolic run. Either na ganito, or isang buong ganyan. Ayan. Kasi ito, nulit niya lang, no? Double tap nga lang yung nakaraan. Ano ba magdalawang screen din? Kailangan natin pa ng isang para compare. Ito, pagko-compare, bigay ko yung pinaka-idea ng dalawang itong ibitoy. Currently, dito siya, so meron siyang healthy na uptrend channel.
Ang sabing healthy. Kasi meron siyang correction eh. Mga correction. Meron siyang higher low, higher high na series. Nagko-correct yung market mo. Kada mag yan. So, may uptrend channel. Ah, ito yung purge. No? Purge. Yung idea. Purge. Tapos ito yung flip zone. Um, yun yung dati, pag nabiyak niya yung flip zone na yan, flip zone na yan, bullish yun, no? Breakout. So yung ginawa niya na, no? Nag-breakout na. Hindi na siya bumalik. Talagang itong hindi natin verification, 28, 29, 29,000 pababa. Diyan sila pumuro. Diyan bodega, billiard. Tapos, hindi na siya bumalik. No? So, from that breakout, yan na, 300%. Hindi pa yun sa Boruto. Galing ka dun sa purge. Ang purge. The purge, no, screen. 600. No? Ayun. So, ito yung bilihan, no? Bodegahan ko. So, ito pala, meron pala siyang, meron nga din, mga ano, meron siyang liquidity graph. Ayan. Ito yung liquidity graph. So, ito yun, parang ganito yun. Sideway nga lang. Ayan. Parang ganun yung idea. Yung drawing ko dati. Madalas kasi merong liquidity grab eh. Tatanggalin, shake out nila yung resets. So, tatawag bear trap. Minsan pagka after naman, bull trap yun. Parang ganito, bull trap. Ito bear trap. Trap niya yung mga birds. Ayan. Tapos, it never come back. Kasi back below this. So, ayan, 28 and 29. So, so, ngayon, nandyan yung pinatahak ni Bitcoin. Dati kasi, pag tinignan mo yung DNA nito, ano ba? Iba mo dun. Ayan, movement. Ito ito makikita yung output. Yung kasi na-OVP pala. Ito, ito today, yan. Ito, nangyari ito yung 8:50, no? So, meron ka previous high. Ito, previous high. Ito, previous high. Ayan. Previous high. Ito, previous high. Yan, ito eh. Tapos, meron ka ulit. Ito, mid zone. Yung, ito, magkamuha may flip zone. Tapos, meron ka, wala, ito na yung purge niya, no? Ito, LPS na lang ito. Yan. LPS na lang yung spring niya. No? It's a Wyckoff theory. Mahaba yan. Pag no, aralin nyo na lang. Sa Wyckoff yung ginamit ko dyan. Tapos, ito yung sideway niya. Oh. Ito, sideway niya. Tapos, meron kang uptrend din. Pero ito ay yung uptrend niya, stick. Tawag dito, hindi sa channel. Yung ba tawag dito? Ang triangle. Wedge, no? Yung, rising wedge.
Pero yung brake niya sa taas, no? Yung rising edge kasi madalas nagbe-brake sa baba. Pero ito, nag-brake sa taas. Rising edge. Yun yung mga pattern. Ah, old school pattern. Huwag yung wedge mo, mababa. Madalas ang breakout niya taas. Like previous. Pero ito, opposite yan ng rising wedge. Madalas siya nagbe-break sa baba. Tapos may rate. Baba. Pero ito nag-break sa taas. Different. So, hindi talaga certain pag may mga pattern. Kailangan meron ka volume. Validation yung volume. Pero ito, di-discuss ko lang yung nakikita kong magkamukha sila. Yung ginawa noon, ginagawa niya. Meron akong na-antay na parabolic plan. Ito, yan, mangyayari dito. So, meron pa si Bitcoin. Ito, nag-run pa to eh. Yung record. Kung previous high, so, 1,600. So, magang kasi nung si Bitcoin nito, ilan lang to, 7,000, papunta 18,000, galing siya ng 200. No? Maliit yung market cap pa niya. Ngayon, malaki yung market cap niya kasi mataas yung presyo. Mas mataas yung presyo, mas mahirap itulak. Parang kaya yung mga dati niyang rahan, previous mas malaki, 2,000. Ito, dahil sa previous sa ganyan na yan. Kasi magang. Ngayon, yun yung missing. No? Kailangan meron kang parabolic. So, doon na yung next phase ni Bitcoin, yung parabolic run niya. Last phase na rin yun, no? So, ano yung target mo? So, meron akong chart yan. Doon sa kabila. Pero, basta 1,600. Lagyan natin sa previous high. Sa previous high yun. 1,600. Yan. 1 million. 1 million yung target price. So, ang same yung gagalawin. Ah, yan yung maximum potential. Pero hindi siya pwedeng sabihin yan na yun. Yan yung target. Hindi siya definite na yan yung target. Uh, Pinagkumpara ko lang. Hindi natin yung tawagin ng parabol. So ito, yung previous yeah, 6,500. 95. So, ginamitan ko nitong gold speed. So, yan. Pwede yan yung base, no? Na comparison na niya. So, yan. Yung target. So, yan. So, observe mo, yung gagalaw ng may parabolic run siya. Pero meron ng TA niya. Target si... Where is it? Ayan, simula sa 175. Yung uptrend channel. 75, 325. Yung mga target price. Nung top package na. Dito. Pero ito,
ah, based on sa ginalaw niya dati. No? Ito yung target niya. So, iba-iba, no? Marami. Depende. Maraming possibilities. No? Maraming pwedeng gawin sa Bitcoin. So, para mag-move siya ng ganyang kalakas, ng 500, no? Or even the 1 million. Saan manggagaling yung funds? No? Ba't naging hindi yun? Meron pong balita natin. May matagal na. Music ito seryoso. Correct. 100 dito dito yung na yung meron pong mga story meron. So yun, pag na-establish yung crypto reserve sa US, no, gagawin kasi doon yung gold, no, pwede mo nung ilipat sa Bitcoin. Ayan, fresh buy. So, kaya si gold, no, sa 4,000, may parabolic. Meron yan, may side layer. Tapos meron siyang brand. So, pag mga ganyan brand, iwasan ng sakyan yan. Lalo kung long term. Kasi pang short term trade na lang yan. Intraday, scalping. Pwede yan, scalping. Kasi pag mayroong ganyan, sideways, tapos may baksak yan. Ilang percent na ba yung 18%. So, 20%. Nagdikit na. So yun, topish ko nga yan kay Gold is for pay. Tinutulak talaga si Gold mo. Tapos, nag-aalisan dyan. Kung TTP yan, lilipat dito. Pag lumipat dito yan, natutulak talaga yung Bitcoin mo pataas. Yung mga funds na nandito, doon, lilipat dito. Para ma-achieve niya yung mga target price. Kailangan kasi maraming liquidity, no? Yung pumatok yung Bitcoin. Kasi mahal na eh. Saan manggagaling yung liquidity? No? Sa gold. Ayan. US market, okay na. Okay na. So, tingin ko dito nagtatapish na rin. Meron tong magiging weekly cycle low. Weekly cycle low. Due date na ito. Ito yun. Week na sa weekly chart. Super cycle yun na weekly chart. Weekly, ito. High, low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, meron na higher low. Parang ganyan. Flag. Bullish flag. So, abangan na yung higher low nito. Kung saan. Kasi, yung US government is nasa shutdown. No? Currently, shutdown. Ang shutdown kasi, no, yung US government shutdown. Parang mabilis. Puro walang sagot. Nabobobo na yung yan. Hindi, so, ilang days na ba ng shutdown? Yan, ongoing. No? 9 days na and ongoing. Pinamatagal na last time, 35. And si Trump din ata presidente na ito. Trump ba? Tol. Hindi sabi.
So, 9 days na ano. Pag kasi yung government shutdown sa US, the longer, the deadlier. Mas worse, mas nagiging worse. Pag tumatagal yung shutdown, mas worse yung epekto. Para yan yung ano, gano'n ko kasama yung epekto ng US government shutdown sa economy nila. Ah, kung 1 day lang, halos walang mangyayari. Halos walang epekto. 1 day, 2 days, 3 days, walang epekto. Pero pag tumatagal ng matagal, tapos uncertainty yan, kailan magre-relate? Yung market tayo ng uncertainty. Kaya yung US inside price, o yung cycle, weekly cycle low yung target. Tapos na yun. Tapos babaksak. Yun, bumabaksak na si Tesla. So, na-hit na yung target. Yung target ko. At yung mas higher target. Pero ito, wala na to. Kasi may weakness ako. Nagtutuloy-tuloy yung weakness. So, ito yan. Galing dito yan. So, may cycle low. Tapos nga ulit. So, yun yung nakikita ko sa US market. Yun yung, ang dahilan nun, ang storya na kasama nun. Kaya siya mag-cycle low dahil sa shutdown. Government shutdown. Kasi pag tumatagal, nahihirapan mag-recover. So, para sa tao na humihinga. Tuloy-tuloy yung hinga. Tuloy-tuloy yung government. Eh, hininto mo yung government. Pinigilan mo huminga yung tao. Pag mas matagal, mas mamamatay. Pero pag 1 second lang, kaya naman ng tao yung 1 second lang. I-hold niya yung hininga niya. So, ganun yung epekto. Sa longer, mas masama. Kung magiging epekto. So, tuloy natin yung part yung ano. Good evening, no? Continuation. 10:42 na. Hmm, yung kanina, no, yung pahapyaw ko sa fake news, no? And ito yung statement ng SEC, chairman per person. How do I look at it? If you and the expectations and deeply nilinaw niya. Yun yung napakaingay. Ayun. Ah, ito yung na-notice ko kahapon. It feels like 2008. And ang PE noon, 2008, October, was 9.23 times PE ratio. The pandemic was 10.5. And last September, uh, yan, ito, yun, yung dip na to, yung low, 9.4 sa FX or yung S&P. So, mga ba itong ibig sabihin ng FX? Hindi yan. Ay, sure, MSCI pala. Hindi pala S&P. MSCI ETF. Doon ang data is 8.98, so almost 9. Pero dito sa atin, 1.4 times. Ito, FT kasi ito, kung 8.98. So, nag 9.4, no? Undervalued. Kasi, yung median is 17. No? 17 yun. Long-term median, 17.2.
So, kung 17 PE yung median ng index, uh, undervalue yung index. No? So, undervalue siya yun. And despite, ito yung low na to, 7.57. Yeah. This low was because of tariff, no? Tariff war by US. Despite na gumawa ng ang low, no? Ito time bearish sentiment, very bad sentiment ng Pilipinas ngayon. Kasi yung Pilipinas, ah, nagrarally yung, yung Japan. No? Yung Japan talaga nasa bull market na. Eh, si Japan, ah, ito ba? Halos most Asian, no? Bilis na hapon. Yan, Japan, Taiwan, yes. Shanghai, yan. May mga rally yan. Pero topish na, mostly. Si Japan, mukhang mag-cycle, papunta ng cycle low. Tapos na yung cycle high niya. Pero series yun. Pero bull market pa rin. No, wala kasing market na walang cycle low. Meron yung weekly cycle low, daily cycle low, weekly cycle high. Pero yung pinapatungan niya uh, is bull market cycle. No? Parang yung kay Bitcoin. No? Bull market cycle. Cycle high, cycle low, cycle high, cycle low, cycle high, cycle low. Hanggang mag-parabolic run. Pag yung parabolic run, yung mga ganyan. May iksi na yung cycle low niya. Tapos, yung cycle low niya, hindi na malalim. So, tulad ito, to. High, low, high, low. Malalim pa. Pero pagdating dito sa parabolic, ang bababa na lang ng correction ng cycle low. Tapos may exit, no, yung time period. No? So, yun yung parabolic. So, mostly ng Asian market, nandun na sa cycle high. So, meron doon may cycle low. Tapos meron din doon mag-change of character. Ah, nakita ko is yung Shanghai, no? Yung mga nasa China, stock market sa Hong Kong and Vietnam, no? Sila yung possible na mag-change of character. I-hit niya lang yung high, tapos change of character yung next. Kasi yung epekto ng tariff war. No? So, nagano sa ng tariff war. So, nag-produce yung mga manufacturing ni China and Vietnam ng marami bago yung mag-day one yung tariff. So, yun yung epekto ba't umangat yung market ng Vietnam, China, and China. Kasi nga inabol nila yung production. Tapos yun, na-implement na yung tariff, mga tariff na matataas na galing sa US. Yun, doon pa lang yung effect yung saan na ibibenta ng China yung mga produkto nila na dati nilang binibenta sa US at ni Vietnam. Si China kasi, ginawang backdoor si Vietnam dati. So mag-combo yun. No? Kaya si Vietnam yung malakas sa Southeast Asia. Kasi siya yung na-touch ni China noong Trump 1.0. Eh, lumalayo-layo naman ako. Basta, yun yung ngayon, naiwan, madaling sabi, naiwan CSE. Pero hindi siya gumawa ng 52-week low. Ito kasi, 52-week low ito, ang target war na ito. Pero ito, ang low na ito. Those project. Meron tayo.
So yan, hindi siya gumawa ng bagong law. Despite na napakasama ng sentiment. Si RSM, si SE, si Lin, na nakikisaw na sa sentiment. Pero walang sentiment dito yun, no? Wala silang ingay. Yung local news. Walang ingay dito. Uh, that's a good thing na hindi siya gumawa ng 52-week new law. 52-week new law. So, isa na yun. Tapos, si Maynilad, yung IPO ni Maynilad, na-postpone, ano ba na-postpone yun? May ata, tapos i-resume niya yun. Dapat, ano nga ba yan? Ang plan niya is July. Dapat October 31, listing na. Nakusod na November 7. Pero nangyari, ituloy pa rin. Naglabas na yung prospectus. Ituloy yung IPO niyan ni Maynilad. July din na yun. Parang nakusod lang siya ng 1 week ba? 1 week. Nakusod siya ng 1 week. Schedule. Pero lumabas na siya dito. No? Tuloy na yung IPO ni Maynilad. So, isa pang sign na bakit siya mag-IPO. Kung ang market pupunta ng 4K. Maraming nagdadasal dyan sa 4K. So, ibig sabihin, they're ahead kasi yung mga market maker. Alam naman nila yung next na mangyayari. So, tinuloy ni Maynila. And Maynila goes back up by many banks. Dami. Kailangan kasi mag-IPO ni Maynila. May rules yun. May rules. Pati sila NLEX, kailangan meron public owners. Yan yung isang mga sign. Kung hindi yan natuloy, kasi na-post, na-reschedule ko ng 31 dapat. Naging 7, 1 week na. So kung 31, tapos pinuspone nila ng 3 months, patay tayo dun. Pupulutin na ito pababa. Pero 1 week lang yung adjustment. So it's a good thing. Pricing, ilan ba pricing nito? Wala pa akong pricing nito. Pero nasa 15 daw. Okay. So, yan. Yung pangalawang good thing. No? Hindi gumawa ng new 52-week law at natuloy yung IPO ng Maynila. Na-adjust lang ng 1 week. So, yun yung mga silver line. Tama ba? Ano ba ibig sabihin? Tama. Silver. Yung mga silver lining. No? So, be optimistic despite very bad sentiment no? Tungkol sa government ng Pilipinas. Kasi meron din naman nangyari. Ganyan. Parehas. Pinag-initan ng Senate and Congress during this time. Dito NGCP. Ano yung budget nito? Lagi rin ito nasa balita. GCP and Senate.
Yes. Ayan, January 28. Binabaksak pag may budget siya. Yung, meron po yung ano, kasi tatanggalin, threat daw yung, tatlo kasi nangyari ito eh, State Grid of China, SM, and Toyota. So, ayaw nila. Ngayon, ito, May 17, 20. May, ayan, puro pababa yan. Puro budget siya. Penetration, puro. Kasi sa, may ownership yung Chinese. State Grid of China yung, dami yan. Almost any, uh, March 18, 2024. Hanggang makabalik siya dito. Nag-hit na siya ng all time high. Ilang percent niya na from bottom to top, 200%. Yung retails na nandito kasi kaya yun, bankrupt yan. Hindi wala dito. Hindi pala complete. FOO ata ito, no? Kaya nag-drop. Kaya sa bankrupt yan. Bankrupt yan. Yung mahal na kung ano yun. Kung FOO, bankrupt yan. Galit siya ng 300. FOO ata. So, kailangan palabasin yung retails. So, kailangan magbenta ng retails. Binanatan ito. Unlimited yan. Right? Ito si yung dito. Senate, no? Puro Senate. Kung ano yung inyo sa Senate, yun yung very likely na nangyayari dito. Itong downturn na. Na-break niya kasi yung support. Tapos nagkaroon ng very bad sentiment. Kaya, ayun zona yun. Simula ng zona. Doon na nag-peak yung bad sentiment. Endorsement din to eh. So, yung endorsement kasi, hindi naman siya yung yearly at papanila. Yung tunay na epekto na, ito. So, yung nakikita ko dito, kung paano durugin sa Senate yung issue ng flood control. Nangyari na yan sa NGC. No? Nalabas nila yung pre-test. NGC. So, from downtrend, naging uptrend. So, watching, no? Kung magdi-distribute yan, ibitaw na agad. Pero may chance kasi ito na uh, pag tinignan sa weekly, maganda pa rin. Ito, kung hammer na ito. Kaya yun mag-react yung way. Ang hindi din itong hammer na ito. Sinausay. So, waiting din. Ipapakita naman yun kung saan yung direction niya. Parang din waiting din.
Pwedeng mag-break sa taas. Pwedeng mag-break sa baba. Ganun ulit yan. Ah, ayun, yun yung nasi-share ko noong na-experience. Yan, nangyari dito yan. Very, very bad sentiment. No? Pinuputak din ng semi. May mga semi-tearing yan. Kasi nga, uh, 40% is owned by state grid of China. Tapos 30% KEC, 30% regular. And then, laki ng ownership. No? Pinamay malaking ownership is state grid of China. Pwede naman talaga nilang i-shutdown yung Pinas. So, yun. Kaya yung mga tungkol sa mga West Philippine Sea na nagigirian. No? Malabo kasi yung kasi nandito yung money making. Kumikita dito, kumikita yung China dito sa Pinas. Ba't mo gigirain yung bansa na kumikita ko ng pera? Kaya, so, ginagamit lang yun. Issue na yun. Panahon pa ni Ayrton, meron ng sa West Philippines. Meron ng girian. Kailangan nang tutuloy na gera. So, meron yan mga cycle sa PhD. Minanote ko din yan. Yan. Kaya na ang top Philippine boat. Sobrang yun ito. Very bad din. At pero nag-grabe. So, yung mga yung purpose niyan. Yung mga purpose yan. Mainstream media. Yung or Philippine. Yung pinakita kong PE. So, so nandito sa chance na maulit yung 2008. Kasi nag-undervalue na siya. Almost. Ayun, sa level 923, 9.4. Tapos bull market back. From 2008 to 2017 ata. 17 ba? 18? 18. Yung top 18 pero 17. Pero January lang. Kaya, so, mauulit ba yan? Nag-rally ba yan? Pag nag-rally yan, iiwan yan lahat. Why? Kasi yung face, pag gagamitan ko sa mga ito, yan. Yung PC kasi, ito yung uptrend yan. Pandemic recovery. Yan. Kasi meron downtrend yan. Meron yung downtrend. Tapos dito may ano, bull trap. So ito is flip zone. May distribution to na ano sa area yung sabihin natin pang flip zone. Yan. So nahirapan din nag-trade. May nagka-trade mo about so weekly nga walang close. Wala siyang closing above. Yung flip zone yan. Ito na yung final stage no. Kumbaga sa distribution nito. Distribution yan. Ito yung UTAN. UTAN ba? Tama ba yun? Ano? Sa distribution to ST pala. Ito yung UTAN. Ito yung ST. Make sure natin. Ito pa yung ibang part.
ang distribution. So, status niya, UOP, UTAD. Ano yun ang distribution? Ito yung UTAD mo. Kasi ito yung test, secondary test ng UTAD. Pag may swing low yan, nakita mo yan sa field. Hindi siya naka-canvas dito. So, yun yung wrong supply. Next it na sila dito. So, ito na yung next supply zone. No? Pagdating dito, sa market structure. Pag nag-breakout to, nag-breakout, nag-breakout to pataas. Ito yung next supply. Pwede yan mag-concept. Parang ganyan dito. Pwede siyang mag-break pataas. Pwede siyang mag-break pababa. So, yun yung possibility. So, ito yung distribution niya. From this bull market, ano, yung rally na yan. So, nag-distribute yan. Nag-distribute yung kasi, parang ganyan. May channel. Third channel. Buy and climax. Buy and climax, take out the ST, transaction, Q-tan, tapos yung breakers. Tapos start. Na, markdown. Yan, yung index naman. Simula nung pumasok na ng ganyan channel, yung ang trend channel niya na yun, may breakdown sa baba. Ano yan? Kailan pa ba yan? 2012. Tapos, hindi ka na umalis diyan. Hindi ka na umalis dito. Pinabanda-banda mo lang yung matagal na range, no? Highway market yan sa loob na yan. From 2020 up to 2025. So, yun yung lost decade. Kasi, wala siyang, ano lang siya, parang flat line. Parang heartbeat niya sa hospital niya. Kasi flat na lang eh. Yun, that's that. For a long period of time. So, yung lost decade, yun na yun. From 2010 to 2025, more than 10 years lang. Ngayon, mabubuhay ba ulit? Titibok ba ulit yung future? Ngayon, Pilipinas. So ngayon, based sa mga yung pinakamalaking impact yung bad news eh. Pag may bad news na maingay. Talagang yun yung confirmation. Tapos yung last week naman, ang ganda ng hammer. Gusto ko itong hammer kasi. Meron din akong, pag sa daily chart, meron akong nakikita dyan na mga bang tawag dito. 886, no? Kasi 872, check din. Then, ang tawag dito, cycle, no? So, yan. Fib by fib yan. Yung direction ng pag ganyan yung cycle mo, next direction is upward. May letter N.
isang technical PA yan, ng Cypher. So, bullish ng Cypher. Pag tinignan ko naman siya ng yung sideway niya na kaway ko, react simulation. Papasok yun ng react simulation. Napakatagal na. Mga ganyan talaga simulation. Napaka so, nag-sideway siya no, para mag-react simulation. Meron din to sa US, no, sa SNP. So, pero very 1960s pa ata yun, hindi pa ko naman. Pero meron ngayon, 60s na. Ano ba itong era na to? Yung lost decade. Hindi lang decade. Mahaba yun. Parang flatline. Although matitrade na yan, pero yung overall na economy, parang ganyan yung Pinas. So, yung next yan, pataas naman. Yung mga range yan na malalaki. Ganyan yung normal din. Normal din na range na ganyan. Parang ganyan. Range yung makagal. Re-accumulation. Kasi yung buong mundo naman, nasa utopia. Wala pa tayo sa dystopia. Pwede lang mag-range na. Parang ganyan ito, pinakamatagal ko. Yung bang crisis ko? May crisis ko yung 19 crisis 60s. Cold War. After the Cold War, yun yung recovery niya. Vietnam War pala yun. Yun. Yun yun. Cause and effect ng sa market. Pumasok pala to ng Cold War. Tapos naging flatline. Pero after doon, pero lang years din po eh. Yung nag-range range ng leader. 60s yun. From 1960. Nakala. Ito na yung 1960. Almost 20 years. Almost 20 years, 2 years na. Pero nakapag-uptrend siya. 20 years na. Parang Japan. Yung Japan. So parang UK. Ayun, 225. Ayun, 225. 225 din. Yung last decade ni US, 20 years. Ito naman yung kay Japan. Last decade of Japan, 1990, downtrend naman siya. Hindi siya flatline. 1990 to 2008. Almost 20 years. Ayun. So, ganun din. Kaya yung Pilipinas, 2012 to 2025. Alam mo yun, 2022, diba? 13 years. So, pasok na siya sa last decade. Pwede na yung mag-recover. So, mangyayari ba ito? So, ito na ba yung next na galaw ni PSE?
So, puyat na naman tayo ngayon. 18K yung last. Nung meron, dito, dito ata yung PSA nun, no? 18K daw yung target. Baka dito ma-achieve yun. So, 20K. Pwede na yun. Ayun ba yung next? Yeah, pwede. Kasi itong market structure, ang ganda natin. Market structure na ito. Nagbalik sa downtrend. And anticipation na accumulation phase. Okay. Ayan. Breakdown. PAs. Kasi max. Mahalaga tong PS na to. AR, SP, SPB. Ito phase B. Tapos, ito yung meron pangasang mamimili. Yung Mycop nga pala, hindi siya kailangan maging magkamukha. Kaya meron iba-ibang curative. Ano, reaccumulation, ganyan. Accumulation ng schematic. So, every phase, meron siyang technical. Phase A, phase B, phase C, phase D, phase E. So, hindi kailangan maging magkamukhang drawing. Meron siyang sinusundan na technical. Ito yung parang pinaka-theory niya. Stopping the previous trend, building the cost, evaluate the position, initiating the trend movement. So, yun, currently, so, baka kasi magbase sa drawing. Hindi perfect yung itsura ng drawing na tela. So, mali na yun. Hindi ganun. Kaya, doon sa pinaka-theory ng Markov. Stopping the trend to downtrend to building the cost. No, building the cost. Yan yung madalas yung fixed structure. Pati volume fixed yan. Sa page D. Sa page D. Pati volume pwede. Ito yung pinaka-na-meditation. Tapos, sinisid. So, meron ka ng evaluate the opposition. Pagdating dito, nagkaroon tayo ng bad news tungkol sa um, post-project corruption sa government ng Pilipinas, no, sa local government. Nagkaroon tayo ng very, very bad sentiment. No. Diyan ma-evaluate yung opposition. So, yun yun. So, next is initiating the trend movement. Phase D. So, phase C kasi yung pinaka-screen, no? Take out, no? Take out, bird track. Ito yung screen, no? Nalalagyan siya sa, gumagawa siya ng bagay niyang load. Dito hindi naman. Yung selling climax niya, nandun pa rin. Intact pa din, no? Selling climax, no? Despite the tariff war, hindi siya nag-load. Ito yung support mo. Ayan. So, ito yung matigas na demand. So, next na is the phase D. So, yan yung abang. Kailangan, hindi siya nagkaroon ng resistant fit. Pag umakyat yun, kailangan basagin niya. Pero pag yan umakyat at known to ulit, wala na yan. Takbuhan na. Touch this thing. Parang na yung next. Pero pag yan, very strong.
breaking na yan. Tapos gumawa na siya ng series ng higher high, higher low. Up to this, ito yung target. Ayan na, may zone na yan. Ano yan? 8-1 to 8-4. Ayun. Alam ko yung nakarang kong upload, meron doon mas detailed. Ginawa ito dito. Okay. Balikan nyo na lang. Ginawa ko lang kasi ito kasi nakita ko yung PE ratio. Itong video na to, no? Ito yan talaga. Ba't ako na-excite? No? Kasi ito na-miss ko to kasi assured pa lang ata ako nito. Assured pa lang ako yun. Walang parang alam dito, no? Na dito pala yung life-changing, no? Sa market, no? Trading the market, no? Investing. Nandiyan yung life-changing. So, dito na ako naging aware, no? Dito na pandemic. So, hindi yung newbie ako, alam mo, dali kumita sa pera. Pero pag tagal, malalaman mo, mahirap siya. Mahirap sa kanya ng tama yung market. So, kailangan mo is maging consistent. That's optimistic mindset. Uh, hindi sapat yung nag-aaral lang. Kailangan consistent ka sa ginagawa mo. So, kailangan mo pa rin mag-aral mo. Tapos, consistent. Consistency. Parang si Pacquiao lang. Kung paano siya lang consistent dun sa kanyang backbone talaga. So, yun yung pinaka-tip, no, para sa market. And take at sa aming larangan, sports, profession, kailangan napapractice mo. Pinapractice mo siya. Ginagawa mo siyang habit. So, yun yung key of success, yung consistency. So, yun lang. No? Very promising. No? Natuwa ako dun sa SEC din kahapon. Biglang nakita ko siya. Very sentiment yung binigay. Daming public na sinakyan niya. No? So, yun yung pinaka isang susi din. Parang pag maingay na parang Bitcoin. Trading at 15,000, maingay, magiging zero daw. So, ano daw ng value. Yung Bitcoin, 100,000. Ganun yung cycle. So, kapag naman si Bitcoin, narinig mo na ito na ang future, oh. Ito na yun. Magpapayaman sa'yo. Tapos puro ganun na yung naririnig mo. Alam mo na yun. Yun na yung tok-tok. Ano? So, ganun. Kabaligtaran yung sentiment. Yung galaw ng market. Why? Kasi na-price in na ng market yun. Sorry, pamuktok na yung Bitcoin. Yung last cycle. Ito. Tapos yung Axie. NFT games. So, ito na ang next. So, sobrang dami ng good news. Na-price in na ito. Ito na yung good news. Yung market is always ahead. Hindi siya yung rear view mirror. No? Yung rear view mirror, yung makikita mo sa likod is yung fundamentals. Pag lumabas yung fundamentals, yung dami nagsasabi ng tungkol sa fundamentals, yun yung tuktok. So, yun naman, yung sentiment kapag nasa top na yung market. Just sharing my experience, no, sa market. Ayan, para pwedeng maging guide. So, 11:30 na. Good night. Yan. BXE. Ay, sabihin na natin, the bull market is here. Magpapayawan sa pa ba? Good night. Bye-bye.